Good morning mga kapatid. Nandito pa rin tayo sa St. Louis, Illinois, ano? Nandyan lang tayo malapit sa boundary ng Missouri, no? Hindi pa rin tapos ang ating reset. Bali, ayusin natin yan, no? Iangat natin ng konti dito ito para hindi, kasi dapat dito at least 1 to 2 inch ang layo nitong hose sa plate deck, ano, nitong trailer, or else baka matitikitan tayo kapag na-check yan ng DOT. Huwag natin sila bigyan ng butas, ano. Gagawin natin ngayon, magme-maintenance tayo, no. Mag-greasing tayo kay Alex, mga kapatid, ano. Bale, nandito yung mga gamit natin, ano. Mag-greasing tayo, and then hahanginan natin yung mga gulong sa tamang sa max most fuel efficient PSI ng gulong, ano, na naka-specify dito sa Volvo. So ito yung ating, ano, mga kapatid, ano, yung ating grease gun, ano. Binili natin yan nung bago-bago pa lang si Alex. Binili na natin yan. Meron tayong grease gun, meron tayong impact gun, ano. Pero ito yung isa sa importante, itong grease gun, no, para pang grease natin kay Alex. Then mamaya yung pip wheel, lalagyan din natin ng grasa yan. Lilinisin natin ng konti, then lalagyan natin ng grasa. Pero ngayon mag-greasing tayo sa mga fittings ni Alex dun sa harap. Just straight, and you're gonna see the building there on the left side. Yeah, just beside the pump. Okay, thank you. You're welcome. So yeah, magano na tayo, no? Start natin ang makina, then start na nating mag-greasing, ano. Pihitin natin yung, ano, yung manibela. Kailangan natin ng basahan kasi para hindi tayo magkakalat dito, no. Basahan ko dito. I think nandito yung basa. Malamig din dito. Parang may AC din dito sa loob ng truck ko, ng compartment, dito yung aking, ano. Ito na lang. So greasing tayo, mga kapatid, ano. Pihitin lang natin to dito, then patayin natin yung makina. Although hindi recommended to, no, kasi naka-stationary si Alex, tapos pinipihit ko tong manibela. Pero kailangan kong ma-access yung mga fittings niya, sa harap. At saka natin patayin. Yan. Then may access na tayo dun sa harap. Bale, konti lang naman ang fittings nito ng new Volvo, no. Natin kung makikita sa camera, no, hopefully. So unahin natin dito. Meron dun sa harap, yung makikita nyo, yun, no, yung nipple nya. So bale, ilan ba dito? Isa lang. Yeah, isa lang dito sa harap. So unahin na natin tong sa harap. Wala nang grasa, mga kapatid, ano. Papalitan pa natin to. Tayo ng grasa.
Ubus na pala grasa nito. The last time na ginamit ko to, ubus na. Palitan natin. Ayos natin itong camera para makita nyo. So nabili ko to. Ayan, ubos na. Sagad na. Kailangan natin ng paglalagyan nito, no? Kasi tatapon natin yan mamaya. May plastic tayo dito. Okay. So ito yung specified na langis na grasa, no? Na ginagamit ko, yung high temp, ano? NLGI2, yung pula, red lithium, no? So yeah, ito yung ang presyo nito is $8, pero dahil may discount kami, pumapatak lang ng bali $9 kasama ang tax. Bali ano lang to, $6, almost $7 per tube, no? So alisin natin to. Medyo madumi kapag mag-greasing talaga, mga kapatid, no? Yan. Then balik na natin dito. Then ito. Ewan ko bakit ngayon ayaw niyong bumalik agad, dahil siguro ikinabit ko muna. Most of the time bumabalik na yun kaagad eh. But anyways, maganda rin yan para meron tayong makikita natin kung paubos na. So tara, grasa na tayo. Hopefully nakikita nyo dyan sa camera, mga kapatid, ano, may lalabas. Ay, meron na. Okay. Then obserban lang natin kung may lalabas na, no. Ayun, oh, sumisirit na, oh. Kailangan natin dito ng basahan kaagad, kasi ayaw nating magkalat dito, no. Nakakaya naman dito sa parking, ano. So yan, lumabas na yung mga old na grease. Makikita nyo, ayan, oh, lumalabas siya, ayan, oh. No? Since madalas ako naggagrasa, hinihintay ko lang na lumabas yan, yung grasa niya ng kaunti, then ini-stop ko na. Pero kapag matagal nating hindi ginarasahan ito, no, we need na alisin lahat yung old grease, no. Pero since madalas ako maggrasa, halos every ikot ko naggagrasa ako, no, hindi ako nagtitipid sa grasa, no need na palabasin ko lahat yon, no, yung grasang nandyan. Kasi dahil madalas ako maggrasa, later on yung mga old dyan lalabas din rin yan, no. Ayan, no. So balikan natin yan mamaya kasi lumalabas pa rin yung ibang grasa nya, no. So yan, isa. Umilalim na ako, meron akong crawler dyan sa ilalim, ano, pero 8 nipple lang talaga, 7 nipple lang ang meron si Alex. Itatanong ko yan later on kapag nagpunta ako sa dealership kung ilan ba talaga ang
greasing points dito. Tinignan ko sa manual, ang nakalagay kasi doon is standard, ano, yung sa old pa. Yung sa mga bagong ganito wala akong mahanap. Meron sa online pero marami, 20, pero wala na akong makita talaga. So dito na tayo. Talagang ginagrasahan ko to every ikot ko, no? Kaya binili ko yung grease gun ko na yan para mapakinabangan ko. Nakita nyo, biglang lumobo na kagad to nung binomba ko. Ibig sabihin, pumasok na kagad yung grasa, no? Then yan, pangalawa. So meron dun sa ilalim dun, hindi ko maaabot. So kailangan ipihit ko ulit yung gulong. Tapos dito, dalawa sa ilalim. Isa dito. Yan, dalawa dito sa taas, no? And then dalawa dun sa ilalim. Isa dito. Bali tatlo lang pala. Pero dalawa dito sa taas, isa dito sa baba. Yeah. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 na dito sa side na to, no? So unahin natin yung nasa pinaka. Oh, shorts ko, yan na, nagrasahan na. Dapat nag-overall ako. Okay lang. Okay. Lumalabas na yan sa bandang ilalim niya. Silipin natin. Yun na, oh. Nakikita nyo yun. Lumabas na ito. Yun na, oh. So bago na yung lumalabas na langis, ano? Kasi nga kada ikot ko nilalangis ang langis tuloy, ginagrasahan ko siya, no? Kada ikot ko. So dito naman tayo sa harap. Linisin muna natin yung nipple. Lumabas na yan sigurado doon sa kabila. So, at magigreasing tayo, kailangan yan lilinisin natin, no? Then dito tayo sa ilalim. Okay. Then dun muna tayo sa kabila kasi iikutin uli natin to, babalikan natin yung sa tie rod nya. Pero linisin muna natin kasi naglabasan na yung mga langis. Ay, mga langis na naman ang kulit ko, no? Grasa. Mga kapatid, tapos na natin grasahan si Alex, ano? Sasarado na natin yung hood kasi baka mamaya lalabas itong katabi ko, masagi pa yung hood natin, ano? So yan, medyo may lumalabas-labas pa, yan, no? Punasan lang natin yan. Yung sa loob, wala na. Sa ilalim. Punasan natin yun, ano? Yan, madumi talaga pag nagagrasa. Kailangan naka-coverall ka. Simulan ko na kaya hindi na. Okay lang. Then, yung next natin is yung fifth wheel natin, no? Bubunutin natin si Alex sa trailer. Makita nyo, nakababa naman na yan. Ayan, no? Binaba ko na yan. Ayan, makikita nyo, may space dyan sa fifth wheel. Ayan, no? Makikita nyo, di ba? Mayroon, nakikita nyo yung kabila. Kasi itong trailer, dito na lahat nakasuporta sa landing gear niya, no? Para yung weight nito, hindi pinapahirapan yung suspension, yung gulong. Kasi 2 araw tayong nandito. So bubunutin natin yan, gagasahan natin, lilinisin natin ng konti yung fifth wheel, and then
lalagyan natin ng grasa. Pero ito, ibababa na natin to mga kapatid, ano. Mahirap na. Baka sabitan pa si Alex, ano. So ito yung lock niya ng hood. Yan. Natin siyang ibabagsak. Masisira agad yung latch. Kalalagay ko lang din ng white grease sa mga latch niya. So okay na yan. Itong WD-40 magandang panlinis to kasi pantanggal ng moisture din to. At nung mga dumikit na grasa, no. So hindi mag-short yung baterya niya kasi ano yan eh, pangtanggal nga ng moisture yan eh, yung WD-40. Matigas siya kasi ano, na-caught up siya. So bago natin hilahin yan, ano, we make sure na yung landing gear is nakababa, no? And then ilalagay natin ang whole weight niya doon sa landing gear bago natin hilahin yung truck. And make sure na of course ito yung mga hose yun, nabunot yun na doon, ano? Oh, kasi pagka hinilang yan, eh sira yung hose. Laking pera. Laking bayad. Baba na natin. Yan. So makikita natin yan, nakaangat na yan uli. Yan, pwede na natin hilahin, ano. Okay, hilahin lang natin ng konti. Ayan. Madaling linisin, hindi ko na kailangan ng panlinis. So 2 piraso ang gagamitin natin na yan ganito, no. Mamaya. Then, ang purpose ko nito eh pangkalat ko, no. Mas maganda na merong kang guantes kasi maaano mo evenly yung mga grasa, no. Alam mo na covered lahat. Yan. So diyan natatapos ang ating munting maintenance kay Alex, no. Nag-grease tayo. Nag-grease din tayo sa fifth wheel. And then later on, kasi medyo mainit, ano. Baka mamayang hapon tsaka ako itatry na hanginan yung mga gulong natin, ano. Pero okay pa naman eh, parang 2 PSI pa lang siya, mas bababa dun sa recommended na PSI na meron ako, no, para sa mga gulong ko. So yun lamang mga kapatid, bukas ng umaga alis na tayo dito. Meron pa tayong maghapon para magstay dito. Nilinis tayo sa loob ng truck mamaya. And then magpapahinga hanggang bukas para sa delivery natin. Isang magandang umaga mga kapatid. Ayan mga kapatid, nag-laundry tayo, no, kasi wala na tayong damit. Bale 12 days na tayo sa kalsada eh. So naubos na yung ating bagong damit. So why nag-laundry tayo dito, no. Buhay kalsada mga kapatid.
So dito pa rin tayo sa sa St. Louis, Illinois. Bukas dito pa rin tayo kasi Monday pa ang delivery, no? Alright, okay na. Balik na tayo sa truck. Mainit sigurado mga kapatid. So ito pala yung laundry area, pakita ko na. Yan yung mga washing machine. Ito yung dryers. Yun yung paglalabahan mo nandun. Ito yung mga dryers. Yan yung mga shower, no? And then yan yung lounge. Medyo old tong ano na to, tong truck stop na to. Pero okay naman so far. Excuse me. No, you're fine. Thanks. So, ayan ang ating madilim na sa labas. Kanina maaraw pa nung pumasok ako dito. Pero ngayon madilim na. So, ganito sa US. So, hindi na masyado mainit sa labas, sigurado. Ayun, ayos. Tayong maggabihan, tapos na tayong maglaban ng ating labada. Bukas hopefully sipagin na ako na lumabas, pumunta sa isang place na pwedeng bisitahin dito, para ma-share ko sa inyo kasi sobrang init mga kapatid. 37 degrees, sobra, parang nasa Pilipinas ako. Ganito yung and mas matindi pa dito pagka mainit dito, sa US. Feeling ko mas mainit pang pakiramdam dito compared dyan sa atin sa Pilipinas. Kaya unti-unti na napupuno ang ang truck stop, kasi gabi na. And yung iba dito nagre-reset na yung mga yan, kasi nung dumating ako dito ng umaga, halos konti lang din ang bakante. Mabuti na lang may nakuha akong space, ayan, ramdam ko yung init, parang hindi ka makahinga although mahangin. Sobrang humid, sobrang init. So for sure yung mga truck, yung mga yan, gumagana lahat ang makina nila, yan. Sa atin si Alex, may cooler siya. So gagana lang yung makina niya kapag bumaba na yung battery, Pag humina na yung battery, kailangan na mag-charge. Tsaka lang siya aandar automatic, para i-charge yung battery, and then mamamatay na lang din siyang uling kusa. Yun si Alex, mukhang malinis pa rin siya kahit madumi na siya talaga, sa totoo lang, dahil may mga ulan na lugar na dinadaanan ako. Ayan, medyo maingay kasi bukas yung mga trunk, ako lang yata ang hindi bukas ang truck, lahat umaandar ang mga truck. Ayan si Alex mga kapatid, ayan, yung taas niya malinis pa, pero yung side skirt niya, gilid, madumi na lahat. Yan yung load natin i-deliver natin sa Monday. Kaya pati yung katabi ko bukas din yung makina, tayo lang ang hindi bukas ang makina. Sinet up ko yung nito, pero hindi gumana yung niya, cooler niya. Ginawa ko sa application sa phone. So yeah, yun lang mga kapatid, isang magandang gabi. Kita-kita tayo bukas ng umaga.